Kung mabait ka pa rin ngayong 2026, malalamangan ka, hindi dahil masama kang tao, kundi dahil hindi ka handa. Maraming tao ang mabait, pero walang direksyon. Masipag pero madaling mauto. Tahimik pero laging nauunahan. Kung naniniwala ka pa rin na lahat ng ngiti ay totoo, na lahat ng pangako ay matutupad, at ang masakit na katotohanan, hindi ka niloko dahil mahina ka, niloloko ka dahil mabuti kang tao. Pero pakinggan mo ito ng mabuti. At tapusin mo ang video nang hindi na maulit pa sa'yo yan ngayong taon. Alam mo ba kung bakit kahit mabait ka, ikaw pa rin ang madalas na nauunahan, naisahan o napag-iiwanan? Hindi dahil mahina ka, kundi dahil may mga taong mas nauuna mag-isip kaysa makaramdam. At ngayon, sasabihin ko sa iyo ang masakit na katotohanan ng buhay na bihirang ituro sa paaralan. Ito ang dark psychology, hindi para manlamang ng kapwa, kundi para hindi ka na maging biktima. Hindi ito tungkol sa panlilin lang. Ito ay tungkol sa pagmulat ng isip. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga aral mula sa mga pilosopong matagal nang nagsabi ng katotohanang ayaw marinig ng mundo pero kailangang malaman para mabuhay ng matatag sa panahon ngayon. Una, ang mundo ay hindi makatarungan at hindi ito magbabago. Sinabi ni Arthur Schopenhauer na ang buhay ay likas na puno ng pagdurusa dahil ang tao ay pinapatakbo ng walang katapusang pagnanasa. Sa kanyang bantog na aklat na The World as Will and Representation, ipinakita niya na ang mundo ay hindi umiikot ayon sa hustisya kundi ayon sa lakas ng kagustuhan at interes. Ang ibig sabihin nito, habang ikaw ay nag-iisip kung ano ang tama, may ibang nag-iisip kung ano ang pakikinabangan. Kung hindi mo kontrolado ang sarili mong pagnanasa, may ibang kokontrol sa iyo. Masakit na katotohanan. Sa trabaho, hindi laging ang masipag ang umaangat, kundi ang marunong maglaro ng sistema. Sa relasyon, hindi laging tapat ang pinipili, kundi ang kapakipakinabang. Sa negosyo, hindi awa ang umiiral, kundi diskarte. Kung umaasa ka na magiging patas ang lahat, madalas kang mabibigo, masasaktan at mauubos. Dahil ang mundo ay hindi obligadong intindihin ang kabutihan mo, mas malalim na realidad. Ang lipunan ay hindi gantimpala sa kabaitan. Ito ay pagsubok sa kamalayan, at ang hindi mulat ay laging nauunahan. Motivational lesson. Kapag tinanggap mo na hindi patas ang mundo, doon ka titigil sa pagreklamo at magsisimulang maghanda. Maghanda ng kaalaman, maghanda ng disiplina, maghanda ng emosyonal na kontrol. Dahil ang taong handa mahirap lamangan. Pangalawa, ang kabaitan na walang hangganan ay anyaya sa pagsasamantala. Ayon kay Friedrich Nietzsche, ang sobrang kabaitan kapag walang kasamang lakas ng loob at kamalayan ay nagiging anyaya sa pang-aabuso. Sa kanyang aklat na Thus Spoke Zarathustra, malinaw ang mensahe. Ang tunay na lakas ay nagsisimula sa self-mastery, ang kakayahang pamunuan ang sarili, emosyon at mga desisyon. Hindi niya sinasabing maging masama. Ang sinasabi niya, huwag maging sunod-sunuran. Masakit na katotohanan. Hindi lahat ng ngiti ay kaibigan, hindi lahat ng papuri ay totoo, at hindi lahat ng humihingi ng tulong ay may mabuting intensyon. May mga taong mabait lang sa'yo dahil may kailangan sila. At kapag nakuha na nila ito, ikaw ang unang kakalimutan. Psychological reality. Ang taong walang hangganan ay madaling hulaan, at ang madaling hulaan ay madaling manipulahin. Kapag lagi kang available, nawawala ang value mo. Kapag hindi ka marunong tumanggi, iniisip nilang kaya ka nilang itulak hanggang sa masira ka. Motivational lesson. Matutong magsabi ng hindi ng walang paliwanag. Matutong piliin kung sino ang bibigyan ng oras at enerhiya. Matutong ipaglaban ang sarili. Kahit wala kang kakampi, ang hangganan ay hindi kasamaan. Ito ay proteksyon, at ang taong may hangganan ay hindi madaling lamangan. Dahil alam niya ang halaga niya. Ikatlo, ang tao ay kumilos ayon sa interes, hindi sa salita. Prangkahan, walang paligoy-ligoy. Ito ang mensahe ni Niccolò Machiavelli sa kanyang aklat na The Prince. Hindi niya sinabi na masama ang tao. Ang sinabi niya, ang tao ay praktikal. Mas madaling sundin ng tao ang interes kaysa sa prinsipyo. Masakit na katotohanan. Maraming magsasabi ng nandyan lang ako, pero mawawala kapag wala ka ng silbi. Maraming magsasalita ng tama, pero tatahimik kapag sila ang mawawalan. Maraming magpapanggap na loyal, hanggang dumating ang mas malaking alok. Sa Pilipinas man o kahit saan, ang salita ay mura. Ang aksyon, iyon ang may halaga. Mas malalim na psikolohikal na realidad. Ang tao ay bihirang kumilos dahil sa moralidad. Mas madalas silang kumilos dahil sa pakinabang, takot, oportunidad, at sariling kaligtasan. Kaya kung umaasa ka sa pangako, nauuna ka sa pagkabigo.
Kung umaasa ka sa salita, madalas kang nauuto. Dark Psychology Insight. Huwag mong tanungin ang tao kung ano ang sinasabi nila. Tanungin mo kung ano ang handa nilang isakripisyo. Doon mo makikita ang totoo. Motivational lesson. Huwag kang maging paranoid, maging mapagmasid. Huwag kang maging sarado, maging matalino. Makinig ka sa salita pero maniwala ka sa kilos. Dahil ang kilos ay hindi nagsisinungaling. Ang taong marunong magbasa ng kilos, bihirang malamangan, ikaapat hindi ka dapat maging emosyonal sa laban ng isip. Si Marcus Aurelius, isang emperador at pilosopo, ay hindi nagturo ng tapang sa sigaw, kundi tapang sa katahimikan. Sa kanyang aklat na Meditations, malinaw ang prinsipyo, hindi ang pangyayari ang sumisira sa iyo, kundi ang interpretasyon mo rito. Masakit na katotohanan. Kapag galit ka, kontrolado ka. Kapag takot ka, mahina ka. Kapag sobra kang emosyonal, predictable ka. At kapag predictable ka, madali kang kontrolin. Ito ang dahilan kung bakit ang madaling mapikon, madaling ma-offend, madaling ma-pressure, ay kadalasang nauuna sa pagkakamali. Psychological warfare ng realidad. May mga taong hindi ka lalabanan sa lakas, lalabanan ka nila sa emosyon, pipindutin nila ang ego mo, pupukawin nila ang galit mo, at kapag nag-react ka, talo ka na. Dark Psychology Truth. Ang unang taong nawawala sa laban ay ang taong hindi kayang kontrolin ang sarili, hindi dahil mahina siya, kundi dahil hindi siya kalmado. Motivational lesson. Ang tunay na lakas ay hindi ingay, hindi galit, hindi patunay. Ang tunay na lakas ay malinaw na isip, kontroladong emosyon, at kakayahang hindi mag-react agad. Kapag kalmado ka, nakikita mo ang hindi nakikita ng iba. Kapag kalmado ka, nauuna ka sa desisyon, kalma ang panalo. Ikalima, ang kaalaman ng pinakamabisang sandata. Ito ang tunay na diwa ng dark psychology kapag ginamit sa tamang paraan. Hindi ito itinuturo para manipulahin ang kapwa, kundi para hindi ka na muling maging inosente sa mundong mapanlamang. Ang kaalaman ay hindi ingay. Hindi ito yabang. Ito ay tahimik na kalamangan. Sinabi na noon pa ni Sun Tzu sa The Art of War, kung kilala mo ang kaaway at kilala mo ang sarili mo, hindi ka matatalo kahit sa 100 laban. Sa modernong mundo, ang kaaway ay hindi sundalo, kundi manipulasyon, panlilinlang emosyon at maling impormasyon. Masakit na katotohanan. Ang ignorante ay laging nauuna sa emosyon. Madaling magalit, madaling mauto, madaling ma-pressure, pero ang may alam, siya ang nauuna sa desisyon. Habang ang iba ay nagre-react, siya ay nag-iisip. Habang ang iba ay nadadala ng salita, siya ay nag-oobserba ng galaw. Mas malalim na psychological reality. Karamihan ng tao ay nabubuhay sa autopilot. Paulit-ulit ang galit, paulit-ulit ang maling desisyon, paulit-ulit ang pagkatalo. Bakit? Dahil hindi sila humihinto para unawain ang pattern ng tao. At ang hindi marunong makakita ng pattern, palaging huli sa laro. Dark Psychology Insight. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagkontrol ng iba, kundi sa pagkontrol ng sarili habang nauunawaan ang galaw ng kapwa. Ito rin ang babala ni Robert Greene sa The 48 Laws of Power. Ang kaalaman ay sandata, pero delikado ito sa kamay ng hindi disiplinado, kaya ang dark psychology ay hindi para sa padalos-dalos. Ito ay para sa may disiplina, may prinsipyo at may malinaw na layunin. Motivational lesson. Mag-aral kahit walang pumapalakpak, magmasid kahit walang nakakapansin, mag-isip bago ka magsalita o kumilos. Sa mundong ito, hindi sapat ang mabait, dahil ang mabait na walang kaalaman ay inaabuso. Pero ang mabait na may talino, iyon ang hindi madaling galawin. Maging kalmado, maging mulat, maging handa. Dahil sa huli, ang taong may kaalaman ay hindi naghahabol, siya ang hinihintay ng pagkakataon. Hindi mo kailangang maging masama para hindi malamangan, kailangan mo lang maging mulat. Kung handa kang tanggapin ang masakit na katotohanan ng buhay, hindi ka na basta-basta masasaktan nito. Ito ang dark psychology. Para sa mga ayaw ng maging biktima, kung may natutunan ka, i-like, i-share at mag-subscribe. At tandaan mo, ang kaalaman ay kapangyarihan, pero ang tamang paggamit nito ang tunay na lakas.